Our next awardee, he is a critically acclaimed and award-winning writer, director, singer-songwriter, viral video artist, and producer in the Philippines. Some of his notable works include Contradiction, Coronaphobia, Alcoda, True or False Positive, The Miranda Bomb, Subtext, which won the first prize in the Don Carlos Palanca Awards. Often referred to as the Philippines' local Pulitzer, and Respeto, which won the Best Picture in Cinemalaya and Best Feature Film at the New York Asian Film Festival. Additionally, he holds the position of Vice Chairman of the Movies Television Review and Classification Board, or MTRCB. He is also the founder of the Coin Theater Foundation, which provides free performing arts classes to street kids. This foundation has benefited 570 scholars with mission stations located in various areas, including Payatas, Smoky Mountain, Montalban, Commonwealth, Taguig, Marikina, Tondo, Pandacan, and a provincial chapter in Nueva Ecija. Ladies and gentlemen, our awardee for Outstanding Social Media, Movie, and TV Director, please welcome Mr. Nathaniel Niel de Mesa, President and Chief Executive Officer of NDM Studios. This Lady Justice Statuette and Certificate of Appreciation are given to our awardee in deep appreciation for the invaluable support and contribution made to the success of the Public Attorney's Office and the advancement of the interests of its clientele. Given on the occasion of the 5th National Convention of the Rank-and-File Employees of the Public Attorney's Office on October 9 to 11, 2023 at the Philippine International Convention Center, given this day of October in Pasay City, Philippines. Signed by Dr. Persido V. Rueda Acosta, DSD, Chief Public Attorney. Congratulations once again. Our awardee for Outstanding Social Media, Movie, and TV Director, Mr. Niel de Mesa. Magandang hapon sa mga tagapagtanggol ng masa. Maraming salamat sa inyong pagpaparangal sa amin. Alam po ninyo, napakalakas ng law of attraction dito sa Public Attorney's Office. Anong ibig sabihin pala nito? SG, yung susunod na SG ninyo. So, PBB ba to? Ibig sabihin, PBB. Pala. Joke lang. Oo, blessing. Alam po ninyo, napakalakas ng law of attraction din ni Chief Persida Acosta. Nagkaroon kami ng sigalot sa aming government agency kamakailan lang. At nilathala sa pala na may batas pala na nagpapatunay na ang MTRCB ay may karapatan magsalita patungkol sa mga programa, lalo na sa mga noontime show. Abay, maya-maya lang, 5 minutes after, naglathala na yung network na hindi na sila mag-aapila. Ganon kabilis. Kaya kapag gumanon si Chief, asahan na ninyo na may ganon, di ba? Kaya masaya, di ba? Palakpakan, Christmas na Christmas. Anong araw pa lang ngayon, Christmas na Christmas? Sabi ng network, 77 days before Christmas, pero sa inyo, Paskong-Pasko na dito. Lalo na, siyempre, dito tayo sa PICC, merong samahan na ganito. Ito ay law of attraction din dahil ganito daw yung itsura, ma'am, no? Ng bagong PAW office, ganito daw. Di ba? Ayan, ma'am. Hindi na yung sinasabi ni VP Inday na malapit sa toilet na ano. Yung toilet natin ngayon, nagsasalita na, may music din. May music na rin, parang sa Japan, may music din pag tumotoilet kayo balang araw doon sa bagong office ng PAW. Yun. Pero yung music, mga kanta lahat yun ni Chief Persida. Yan. Di ba? Palakpakan! Kasi, para wala ng royalties na babayaran, baka mamaya, anyway. Wala tayong elevator music, pero may CR music tayo. Yan ang legacy na binigay sa atin ngayon ni VP Inday. Dahil dati, may joke si VP Inday tungkol doon sa kahulugan ng PAW.
Persida Acosta's office. At tuwan-tuwa si VP Inday nung nakapagsalita, nung nakapag-usap kami, tuwan-tuwa siya, natawan-tawa yung mga tao at hindi nagalit sa chief. Kasi totoo po talaga yung sinasabi ni VP Inday, natatakot siya kay chief. Kinakabahan siya bago niya i-deliver yung joke na yun. Ngayon, mas marami siyang baon na punchline at maraming salamat at tinawanan nyo naman yung punchline ni VP Inday. So bilang pagpapatunay na mahalin natin ang Pilipinas, yun lang naman po ang hangad ng ating Vice Presidente at ni Chief Persida Acosta. Kaya po nag-gravitate ako sa mga taong ganyan. Ay dahil po sila ay action-oriented, proactive, may nangyayari talaga. Katulad po ng mga tagapagtanggol ng masa, ang Public Attorney's Office, talaga pong ginagalang ko po kayo. Dahil po, sikat na sikat ang Public Attorney's Office ngayon. Kilalang kilala na government agency. At ginagalang po ang pagsiservisyo ninyo sa bayan. Hindi ko na po kailangan itong kantahin dahil nung kayo po ay naging Public Attorney's Office, pinili nyo pong mahalin ang bayan ninyo. Alam ko po, maraming offer sa inyo, kaliwat kanan din po. Alam nyo naman po na madami ang kailangan ng mga abogado sa ating bayan. Pero pinili ninyong maglingkod dun sa mga taong hindi kayang ipagtanggol yung sarili nila. Dahil alam ninyong bahagi yon ng tagumpay ng ating bayan. Kahit paminsan may sakit sa ulo, minsan may mga matitigas ang ulo, yung iba, kailangan ko ba bang ipagtanggol ito? Ito, makulit din. Talagang binubuno ninyo yung pagtatrabahong ganun. At kung hindi kayo nabiyayaan ng isang napaka-encouraging, napaka-inspiring, napaka-motivational na puno, na talagang ini-empower kayo. At hindi lang yung yung binibigyan kayo ng mga benepisyo patungkol sa inyong mga rata or kung ano man sa transportation ninyo, sinusuportahan kayo sa ganung paraan. Sinusuportahan niya din ang inyong mental health. Ang dami ninyo, alam po ninyo, ang daming mga government agencies ang naiinggit sa Public Attorney's Office sapagkat po kayo ay buong-buo, holistic ang approach po ninyo. Nagkakaroon pa po kayo ng mga programa para kayo ay ma-distress. So yun po ay talagang kailangan palakpakan po natin si Persida Acosta, si Chief, dahil po kayo ay isang holistic na government agency. Yan po ang nakikita namin. Kasi syempre yung iba nakikita lang nila it's sort of silly, it's really not that important. But for people who undergo stress on a day-to-day basis, it is all the more important to be human. It is the effort of Public Attorney's Office to be humanized in all its aspects that make the Public Attorney's Office not only good public servants, but good lawyers as well, with a heart for the Filipino people. Yan po ang nakikita ng ibang mga government agencies sa inyo. So palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Dapat napakahusay po ng ginagawa ninyo.